Lord, the birth of Jesus, Panginoon. Dahil sa pag-ibig mo ay ibinigay mo siya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Jesus, for all sacrifices, for all, Lord, na ginawa mo sa amin. To you alone, the glory, the power, the honor, Lord. Karapat-dapat ka na tumanggap ng lahat ng ito. Marami pong salamat sa iyo. Maluwalhati ka sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is worthy to be praised. Amen. Hallelujah. Amen. And dadako po tayo sa ating Holy Communion. Okay na? Maraming salamat, Ate Beth. Okay ba yung signal ko dyan? Okay na, pero parang mabilis yung boses. Ewan ko kung may technical lang. Pero, yeah, go ahead lang. Maraming salamat ulit. And dadako po tayo sa communion. Thank you po. Maraming sa communion. And tawagin po natin ang ating kapatid na si Brother Yuksang. Ihanda po natin ang ating mga sarili at ating mga elements na gagamitin. Good afternoon, brothers and sisters. Very happy because everybody is saved by Christ. So we celebrate the Christmas before we know how he done for us, what he done on the cross, and then we all be saved. And then the way we can go home to the heaven, the time we can go back there. Thank you, Lord. When we take communion before, we prepare our heart. We take a quiet moment to pray. We prepare our Recording bread, stopped. the body of Jesus, cup, the blood of Jesus. Brothers and sisters, let's start our Holy Communion. Let's read 1 Corinthians chapter 11, verse 28. A man ought to examine himself before he eats of the bread and the drinks of the cup. In 1 Corinthians chapter 11, verse 23 to 24, let's read it. On the night when he was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and said, "This is my body, which is given for you. Do this to remember me." Let's take the bread and the prayer. Lord Jesus, we thank you for your body broken for us on the cross. As we take this bread, we remember your sacrifice and receive your grace. Amen. Let's eat the bread. In the same way, he took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant
between God and his people. An agreement confirmed with my blood. Do this to remember me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until he comes again. Let's take the cup and pray. Lord, we thank you for your precious blood poured out for the forgiveness of sins. As we drink this cup, we remember the new covenant in you. Amen. Let's drink this cup. Let's pray. Thank you, Lord Jesus, for your love, salvation, and a new life. Help us live in your grace and faith. Amen. Thank you, brothers and sisters. Thank you po, Brother Yutang. And the most awaited part sa ating gawain, ang makinig ng salita ng Diyos, at atin pong tawagin ang ating mahal na Pastor Mario Albelda ng House of Refuge. Amen. Thank you very much, Sister Grace. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello, hello. Ayan. Naku, sayang naman yung iba. Hindi natin nakikita yung kanta. Hello. Ayan. So, kung meron kayong time to on yung camera ninyo para naman na maganda tayo ngayon. Nakakakitaan tayo. Wow. God. Amen. So, maligayang Pasko po sa ating lahat and like to praise God. Ngayon ay December 21. Ito na ang pangalawa sa huling linggo ng taon ng 2025. At malapit na, ilang araw na lang, ay we will be welcoming New Year 2026 for all of us. So, kayo mga kapatid, no? So tayo po ay maging excited for the many things the Lord will be doing in our lives. Hindi pa tapos ang Panginoon. Hanggat buhay tayo, ibig sabihin, God is not yet through with us. No? Ang Panginoon sa ating mga buhay as we continue to receive from His Word. Kaya tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat. Nagpupuri kami sa inyo this afternoon. Maraming salamat, Panginoon, for giving us the opportunity to be able to celebrate, Panginoon, ng Christmas. We remember, Panginoon, ang inyong pong pagdating sa daigdig na ito in order, Lord, for us to be saved from our sins. Kaya po, patuloy mo kaming gabayan at turuan, Panginoon, even as we receive from your word this afternoon. Alam po namin, Panginoon, na patuloy ka, maraming mga bagay na ipapakita sa aming mga buhay. So we thank you and praise you, Lord God. Be magnified in our midst. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Amen. So mga kapatid, tayo po ay sabi nga natin, this is some kind of a simple Christmas celebration that we will be doing from our own respective places, no? Hindi kinakailangan na magkakasama lang tayo, pero mas masaya sana. Kaya lang, ito na yung nature ng calling ng Panginoon sa House of Refuge, ano? Lalo na yung after ng service natin, na tayo ay nagkakaroon of what we call as virtual gathering every Sunday. So for the last several weeks, ay nagkaroon tayo ng pagtigil doon sa ating series about the 24 vital aspects of our life as a disciple of Jesus Christ. And we started, no? Tayo po ay nagpasimula ng isang series for the month of December on the miracles of Christmas. Naniniwala po tayo na nung Pasko ay meron pong mga himala na ginawa ang Diyos. Meron mga miracles that have happened as they had, no, as the whole world
had this first Christmas. Bagamat sabi nga natin, ang paggawa ng Panginoon ng himala ay hindi lamang limited during the first Christmas, but even today, ang Panginoon ay patuloy na gumagawa ng mga himala sa ating mga buhay. And so, noong pong unang linggo ay inaral natin yung tinatawag na the miracle on the announcement of the birth of Christ. Nando nakita natin si Mary, isang dalaga, engaged to be married, and yet, weeks or even months before her marriage, ay meron po nagpakitang anghel sa kanya at ang sabi, ikaw ay babaeng pinagpala at ikaw ay magdadalang tao. So nakita po natin dito na ito po ay isang klase ng himala na walang sino mang pwedeng makagawa but the Holy Spirit. No? There was this announcement of the birth of Christ. And last Sunday, we talk about the virgin birth of our Lord Jesus Christ. Hindi lamang po yung announcement, kundi yung pagdadalang tao. And napakahirap po ng challenge, no, ng struggle during that time na nung si Joseph, when he learned about yung tinatawag na pagbubuntis ni Mary, sabi po ng nabasa natin na he planned, no? Parang iniisip niya, pinaplano na niya kung paano niya, no, quietly ay hihiwalayan si Maria dahil isang malaking kahihiyan for them during the time na buntis, no, nang hindi ka pa nakakasal. Pero kakaiba nga po yung pagbubuntis na ito sapagkat it was not done through a sexual intimacy, but it was made possible, sabi po sa Biblia, because of the Holy Spirit. Ito ay mangyayari, ito ay magaganap dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, there was the announcement, there was the virgin birth. At ngayon po ay pupunta tayo doon sa tinatawag na the miracle of incarnation. This time, ipinanganak na si Jesus, no? Siya ay nagsisimula na gampanan kung ano ang misyon ng kanyang pagpunta dito sa daigdig nito. So pag sinabi po nating incarnation, hindi po ito reincarnation. Incarnation sa Tagalog ay pagkakatawang tao. No? At ito makikita natin that one of the purposes why Jesus has to be sent dito sa daigdig na ito upang sa ganon ay maramdaman niya, ma-experience niya kung ano yung karanasan ng tao na meron sa atin. Kaya nga po dito po sa Luke chapter 2 verses 11 to 14, ang sabi po rito, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila ay nagpupuri at umaawit. Ano ang kanta nila in verse 14? Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. So ito po ay nasa mga unang account, no, na ito po yung kasaysayan ng unang Pasko. Na sabi, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Makikita po natin mga kapatid that one of the greatest miracles of Christianity, no, as I have been telling you, ay hindi lamang po yung mga miracles that were performed by Jesus. We see na nung ang ating Panginoon for the next 33 years, no, na siya po ay nabuhay sa daigdig nito, and yung pong 3 years niya were spent solely on doing ministry, he performed a lot of miracles. Marami po siyang ginawang mga himala. Nandun na siya ay nagpagaling ng may mga karamdaman, nagpagaling, no, gumawa ng himala sa mga taong parang napaka-imposible ng kanilang sitwasyon. Meron pong bulag, merong lumpo, and yet God performed a miracle. Nagpakain din siya ng maraming mga libo-libong mga tao mula sa 2 isda at 5 tinapay.
Pero alam niyo po ba mga kapatid, na ang greatest miracle ng Christianity are not those performed miracles. What is the greatest miracle? Ang pinakadakila at pinakamatinding himala po is that Jesus Himself is the miracle. Na ang ating Panginoong Jesus mismo ang siyang pinakadakilang himala because the incarnation is the moment when God became man. Noong ang ating pong Panginoon Diyos ay nagkatawan tao, noong ang salita ng Diyos ay pumasok sa ating buhay, pumasok sa kasaysayan ng buong daigdig upang iligtas ito mula sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga po ang sabi sa John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh, ang naging tao, ang salita, at nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na Kanya. Bilang isang anak ng Ama, siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Ito pong John chapter 1 verse 14 mga kapatid, came actually from the mouth of John. Hindi po siya si John the Baptist, kundi si John po na isa sa mga disciples ni Jesus. Ang sabi niya, siya ang tao ay naging salita and the word became flesh and dwelt among us. Siya ay nanirahan sa piling namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na sa kanya bilang isang anak ng Ama. Kaya po makikita po natin mga kapatid na ang ating Panginoong Jesus ay hindi lamang po ipinanganak sa daigdig na ito for nothing. Kaya po siya pinanganak sa daigdig na ito for a purpose. Meron siyang layunin kung bakit siya ay nagkatawan tao at nanahan. Sabi po sa Bible, nanahan, nanirahan sa piling natin. Sabi ni John, nanirahan sa piling namin. At nakita namin mismo ang kaluwalhatiang taglay niya bilang isang anak ng Ama. Kaya po mga kapatid, makikita natin that as God, no, bilang isang Diyos, He could have stayed divine and redeemed, no? Pwede siyang manatiling isang Diyos without living o without incarnation na hindi niya na kinakailangan magkatawang tao. But God has a greater plan. Kaya po titignan natin ngayong hapon, bakit kaya pinili ng Diyos na magkatawan tao si Jesus para sa atin? Ano ang layunin ng kanyang tinatawag nating incarnation? Number 1, makikita po natin is that in John chapter 1 verse 14, it says that He came. Siya po ay naparito upang ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. He came to reveal God's glory. Again, sabi po rito, the Word became a human and lived among us. We saw His glory, the glory that belongs to the only Father, and He was full of grace and truth. Mga kapatid, isa po sa mga purposes o isa sa mga dahilan kaya po merong Pasko na ang ating Panginoong Hesus ay nagkatawan tao. Ang sabi po rito ay upang ipahayag sa atin, ipakita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos. You know, in the Bible, di ba, sa mga nababasa po natin, lalo na yung kanina lang, nabasa natin, no, sa Bible po, meron pong iba't ibang mga istorya, iba't ibang mga accounts kung saan pinapahayag ng Diyos o pinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. God revealing Himself to the people. Sometimes He would reveal Himself through nature, at on other times, He would send angels. Di ba? Katulad po na nangyari. No? In the Old Testament, we see God sending angels talking to the people. No? Nandun yung burning bush na kinausap ng Diyos, pinahayag ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng isang nag-aapoy na puno kay Moses. Nandun din nagpakita ang Panginoon
sa pamamagitan ng isang anghel kay Abraham when he was about to offer Isaac to the Lord. Mga kapatid, iba't ibang kapalaran kung papaano ipinapakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian. But the birth of Jesus, ang kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus, ang siyang greatest revelation of His glory, the radiance of His glory. Kung noong pong unang panahon, nagpapakita ang Diyos ng kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng kalikasan at ng mga anghel, mga kapatid, ang kapanganakan ni Jesus ang pinakadakilang kapahayagan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Bakit po? Because we as human being, our humanity is limited and fallen, no? Tayo po bilang tao, napakalimitado ng ating kakayahang umunawa, napakalimitado ng ating mga kakayahan upang maintindihan ang plano ng Diyos. But God has a plan. No, meron pong magandang plano ang Diyos. Bagamat hindi natin agad maunawaan, that is why He sent His Son. Ang kanyang anak na si Jesus ay nagkatawan tao so that we may be able to understand God's glory in human terms. Kaya po mga kapatid, ang Panginoon kung nung unang panahon ay nagpapahayag sa pamamagitan ng mga anghel. Ngayon po ang kapahayagan ng Diyos ay sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Kaya po ang pinakasentro ng Christmas o ng Pasko, hindi ho regalo. Ang sentro ng Pasko, hindi ho party. Ang sentro ng Pasko, si Jesus. Amen po ba? At nakita natin during that time that He walked on this earth, ang kanyang mga pananalita, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang pamumuhay ay ayon sa kanyang Ama. And those who were around Him on earth had experienced who God the Father is like. Kaya po sabi ni John, nakita namin siya. Hindi lang namin nakita, nakasama pa namin, nakapiling namin. And mga kapatid, tandaan natin na ang himala na ito ng pagkakatawan tao ng Panginoong Hesus para sa atin ay nagpapatuloy hanggang ngayon, that we can experience the Father. We can know the Father. Maaari nating makilala at maranasan ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. The Incarnation reveals ang pagkakatawan tao ng ating Panginoon ay nagpapakita sa atin that God is not distant. Hindi siya malayo. Hindi siya Diyos na hindi natin kayang abutin. In fact, He entered. Siya ay pumasok sa ating mundo, sa ating buhay in order to show His glory among us. So mga kapatid, Jesus came in order to reveal God's glory. Pangalawa, not only to reveal God's glory, but He came to show us God's favor. Siya ay naparito, siya ay nagkatawang tao, hindi lamang para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Siya po ay naparito, nagkatawang tao upang ipakita sa atin ang pabor ng Diyos. Luke chapter 2 verse 14. Ang sabi ng mga angels, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom His favor. So mga kapatid, hindi lamang pala ninais ng Panginoong ipakita sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos, but God wants us to experience His favor. At ang pabor na ito ay sa pamamagitan ng ating karanasang magkaroon ng kapayapaan sa ating Panginoon. As you see, mga kapatid, there was a huge gap between man and God. The Bible says in Romans chapter 3 verse 23,
na ang lahat ng tao ay nagkasala at hindi umabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. We all fall short of the glory of God. But, however, because God loves us so much that the Bible says that He sent His Son. Isinugo niya, ipinadala niya ang kanyang anak, nagkatawan tao, so that each one of us could have favor with Him. Alam niyo po ba, kapag tayo po ay nagkaroon ng encounter kay Jesus, kapag nagkaroon tayo ng ugnayan sa Panginoon, yun ang unang hakbangin that we can experience God's favor in our lives. As a man, bilang isang tao, si Jesus was able to sympathize with our weakness. Kaya po kinakailangan niya na magkatawan tao kasi para maranasan niya kung ano yung ating karanasan. Para maramdaman niya the pains that we experience in our lives. And He suffered just like, di ba yung kinanta natin kanina? He walked where I walk. He was tempted. We were tempted. No? Lahat po ito, somehow, naranasan ng ating Panginoon. Bakit? Upang sa ganon, ay maipakita po sa atin ang pabor ng Diyos. Na sa kabila ng ating mga life, sa kabila ng mga pains, sa kabila ng mga sufferings that we experience in life, the Bible says that He showed, ipinakita niya, ipinaranas niya sa atin how gracious God is. No, kung gaano kabuti ang Diyos sa ating mga buhay that He came near even when we were sinners. Dumating po si Jesus. Nung unang Pasko, the Bible says, dumating si Jesus sa napakagulo ng daigdig. Napakadilim ng kasaysayan during that time. But when He came, hindi lamang niya dala ang kaluwalhatian ng Diyos, dala rin niya ang pabor ng Diyos para sa mga tao. That He became our high priest. Siya yung ating naging punong saserdote so that we may be forgiven from our sins and reconciled to a right relationship with God. And you know mga kapatid, all of these things happen. Hindi dahil magaling tayo, hindi dahil mabuti tayo, hindi dahil mabait tayo, kundi nangyari po ito. It's all by the grace of God. And we all know that God's grace is what we call as God's unmerited favor. Hindi tayo karapat-dapat, no? We don't deserve to be forgiven. And yet, we receive God's forgiveness because of God's love for all of us. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin that we have received God's favor and God's forgiveness. So He came to reveal God's glory. Number 2, He came in order to show us God's favor. And number 3, He came to give us God's peace. Siya ay naparito upang ipagkaloob sa atin, upang maranasan natin ang kapayapaan ng ating Panginoon. In John chapter 14 verse 27, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples sa Tagalog, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag kayong matakot. Sa English, ang sabi po, peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Alam niyo po ba mga kapatid, sa mga pinakamatinding regalo ng Diyos sa atin nung si Jesus ay nagkatawan tao, ay hindi lamang upang ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi lamang para iparanas ang pabor ng Diyos, kundi para po maranasan natin ang kapayapaan ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ang sabi niya,
kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang ito na aking binibigay sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Nowadays, we often relate, no? Karaniwan po sa panahon natin ngayon, ang pagkakaunawa po ng mga tao sa kapayapaan ay yung para bang walang sigalot, kalmado ang lahat. No? Parang let's say for example, dito po sa bansa natin, marami ng mga pagsisikap na magkaroon ng kapayapaan doon sa tinatawag nating kaguluhan o hindi pagkakaintindihan between ng ating pamahalaan at ng mga tinatawag na mga ibang grupo ng mga rebelde sa ating bansa. Pero sa kanila, ang kapayapaan, putukan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi po lamang ganong kapayapaan ang ibinibigay ng Diyos sa atin. The peace that God give is much more than tranquility. It is more than calmness. Ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin ay yung pong kapayapaan para sa buong pagkatao natin. It is Jesus becoming human. Is God's way of bringing wholeness and well-being to our humanity. Hindi lamang po ito kapayapaang pansamantala, kundi kapayapaang pang walang hanggan. At ang dinidil po dito ay hindi lamang po yung absence of trouble, but it is actually the wholeness and well-being of our humanity. In fact, yung pong word na shalom, ang ibig pong sabihin kapayapaan. Ang ibig pong sabihin nito, hindi lamang peace, no? Wala tayong problema, wala tayong gulo, kundi kapayapaan ng buong buhay natin. Mga kapatid, Jesus came not only to show God's glory to us, Jesus came not only to show us God's favor, but He came for us to experience God's peace. Kasi kay Jesus, there should be nothing missing, there should be nothing broken, sapagkat ang kanyang plano ay hindi lamang po tayo ay magkaroon ng kaligtasan, but He also plans us to experience restoration in our lives. Ngayon pong panahon na to, kahit Pasko, parang sa ibang mga tao, ang gulo-gulo ng buhay nila. And just recently, nabalitaan natin na isa sa mga dating mataas na opisyal ng DPWH have committed suicide. Bakit ganun? Sa kabila ng dami ng kayamanan, sa kabila ng dami ng impluwensya at kapangyarihan, and yet she resorted into committing suicide, no? Nagpatiwakal o lumundag doon po sa bangin. Bakit? Kasi wala po ang kapayapaan ng Diyos sa kanyang buhay. And marami po, hindi lamang po yung taong yun, kundi marami po ngayon mga tao, sabi nga ng Pangulo natin, maraming magpapasko sa kulungan. Mga kapatid, ang dami nilang pera. And yet sa kabila ng karamihan ng pera, they don't have the peace of God in their lives. Tayo, wala tayong maraming pera, walang material na mga bagay. But what is important in this life, hindi yung material na bagay, kundi yung kapayapaan that we have. Not only in ourselves, but the peace that we have with God. Amen po ba? Yun ang pinakamahalaga sa buhay po natin, na tayo po bilang mga mananampalataya ay meron tayong kapayapaan sa ating sarili, and at the same time, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Kasi pag wala pong kapayapaan, naku, malaki ho ang problema. 'Di ba? Pag wala tayong tinatawag na peace, kapayapaan between us and with God, meron pong malaking problema. But thank God that because of Jesus' sacrifice on the cross, dahil po sa pagparito ng Panginoon, nagkatawan tao siya. Eventually, He was nailed on the cross. Siya po ay nagsakripisyo para sa atin. Salamat sa Kanya dahil tayo po na dating walang kapayapaan sa Diyos
ay nagkaroon when we put our trust in God. We have experienced His forgiveness from our sins, and we have experienced His work in our lives, na kung ano yung dating buhay na sira at wasak ay ibinabalik ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo, ang plano ng Diyos sa atin, hindi lang patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kasama rin sa plano ng Diyos sa atin ay yung maibalik na muli ang ating buhay sa tamang estado nito ayon sa plano ng Diyos para sa atin. So let us expect that in the year 2026, no, marami tayong mga pinagdaanan sa buhay natin that sometimes we feel na tayo ay para bang wasak yung buhay natin, hindi natin alam kung ano yung mga mangyayari sa atin. Mga kapatid, magtiwala tayo that because of what Jesus Christ did for all of us, dahil sa pagkakatawan tao sa incarnation ni Jesus dito sa daigdig na ito, ang ating buhay ay maaayos ayon sa layunin at plano ng Diyos para sa atin. It says that we don't have to wait to get to heaven. No? Hindi natin kinakalang hintayin na makapunta ng langit bago maayos ang buhay natin. Ngayon pa lang, God is working in us. Kumikilos ang Diyos sa ating mga buhay in order to bring restoration sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Pasko, sabi nga natin, is not all about material things. It's about what Jesus have accomplished sa buhay ng bawat isa sa atin. Thank God that because of His incarnation, He was able to reveal God's glory in us. Ngayon, di na natin kailangan ng anghel para may makausap tayo tungkol sa Diyos. Sa pamamagitan ng Kanyang salita, we can already communicate with God. Sa pamamagitan ng ating paglapit sa Panginoon, we can already experience His favor in our lives. At mga kapatid, dahil sa ating ugnayan sa Panginoon, mararamdaman na natin, pwede na natin ma-experience ngayon ang tinatawag na kapayapaan sa ating mga buhay. We may not have everything in this life, but if you have God, kung kasama mo ang Diyos sa buhay mo, you can experience true peace, ang tunay na kapayapaan sa buhay na ito. Nawa, mga kapatid, as we celebrate Christmas, in the next few days, alalahanin natin, hindi lang yung mga pagkain at mga masayang bagay sa paligid natin. Alalahanin natin, ano ang ginawa ni Jesus para ang bawat isa sa atin sa pamamagitan ng miracle of incarnation that He has, no, kinakailangan niyang parang sabi doon magkatawan tao, kinakailangan niyang magkatawan tao para maipahayag sa atin ang kaluwalhatian ng Diyos, maiparhanas ang pabor ng Diyos, at maranasan natin ang kapangyarihan ng kapayapaan ng ating Panginoon. So mga kapatid, Merry Christmas sa bawat isa sa atin. Tandaan natin, si Jesus ang sentro ng Pasko. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga pangungusap. Salamat po, Panginoon, na Ikaw ay naparito hindi lamang para gumawa ng buhay ng mga tao, but Lord, gumawa ka. Ikaw ay naparito para maging isang himala sa amin na sa pagkakataon tao mo, all of us now can experience your glory in our lives. All of us can now experience the favor of God in our lives. And all of us can experience the peace of God in our lives. Marami pong salamat, Panginoon. Lord, allowed us to experience you in our lives. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Maligayang Pasko po sa ating lahat. Amen. And isang malalim na katotohanan, mga kapatid. At ang ganda ng Pasko
kung ang salita ng Diyos ay ipinanganak sa buhay ng tao. Amen. Dahil po sa salita ay nanahan sa ating mga puso, kaya po nagkaroon po tayo ng favor galing sa Diyos. Nagkaroon po tayo ng kapayapaan na galing sa Kanya. Yun po ang diwa ng Pasko. Hindi po ang Pasko ay para sa tao, ang Pasko po ay para kay Panginoong Hesus, na natanggap natin siya at nagkatawan sa ating buhay at nanahan ang salita ng Diyos. At yun po ang lagi nating ginagawa araw-araw sa isipan natin, ano ang bunga ng ating mga binabanggit ng ating mga bibig, paano tayo ng buhay na character ng Jesusness in our life. Yun po ang biggest miracle sa ating buhay, ang Jesusness sa ating buhay. Kaya ngayon pong taon, buhos po natin ang ating mga tunay na totoong buhay at desisyon na ramdaman natin na ang Pasko po ay sa Panginoong Hesus. Natanggapin natin siya. And hindi lang natin siya kikilanin na tagapagbigay, tagapag-ano lahat. Kikilanin natin siya na siya ang Diyos ng ating buhay. Lalakad tayo sa ating mga paa kasama si Jesus. Kasama lahat. Buhat-buhatin natin po at nawa maramdaman natin ang kababaang loob at pagsunod katulad ng ginawa ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. So, mag-pray po tayong lahat mga kapatid sa ating pong natutunan ngayong hapon. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sa mga salita na amin naman pong natutunan at handang matuto. Salamat, Panginoon, sa mga sagot-sagot na unti-unti namin pong na ilalahad sa aming buhay. Lord, silyuhan mo po ang mga narinig naming salita at natutunan namin ngayong hapon. Hindi lang po sa isipan natin, kundi susunod po kami sa buhay namin katulad ng paano namin maipamuhay ang salita at maipanganak sa aming mga puso ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Kaya maraming salamat, Panginoon. Basbasan mo po ang aming mga buhay na maipanganak ang salita sa buhay ng Panginoong Jesus sa aming mga puso. All this we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat sa mga taga-House of Refuge na patuloy na nag-aral ng salita at sa pastor na gagamitin ng Diyos, si Pastor Marius, Pastor Wilfred, na gagamitin ng Diyos na tagapamagitan ng panalangin at sa lahat ng aspeto ng pag-aaral natin sa salita ng Diyos. At lagi nating tatandaan na ang pagiging tagasunod ng Panginoong Hesus ay kasama po yung mga lahat ng naramdaman natin. Hindi sa sanlibutan, kundi sa ating kaluwalhatian na siya po ang maitataas. Hallelujah. To God be the glory. So dadako po tayo sa ating prayer for UPGs at ating pong tawagin ang ating kapatid na si Sister Lilia Lee. Amen. Maraming salamat, Sister Grace. Praise the Lord. Napakagandang message for this afternoon. Thank you for your peace and your favor, Lord. Thank you, O God. Ang atin pong ipag-pray ngayong hapon na to na persecuted country ay ang Yemen, bansang Yemen. Ang Yemen po ay nasa watch list ng Open Doors na sa listahan nila ng isa din ang Yemen sa mga persecuted countries. Meron pong extreme discrimination sa lugar ng Yemen. Ang mga Christian doon, lalong-lalo na yung mga converts, sila ay nahaharap sa risk of violence, kidnapping, torture, and even death. Pinapatay din yung mga nahuhuli. Kaya marami po ang nagtatago ngayon. Many are living in hiding. At ang isa din, ang mga rebels sa bansang Yemen, sila po ay tinatawag na Houthi, they controlled some areas. At sila po ang nagdadala ng persecution sa mga Christians.
They arrest these people. Nagkakaroon din sila ng mga detentions and expulsions of non-Muslims. Meron ding societal and legal pressure. Pag nag-convert from Muslim, they are not recognized, and this can lead to severe legal penalties. At ang pagdi-distribute ng Bibles is very dangerous. Ang humanitarian aid, napakalaki po ang barrier. Christians have difficulty of seeking essential humanitarian aid. Kaya po sila po ay nag-iingat. Lalong-lalo na meron pong civil war that is happening in some areas of Yemen. Meron ding underground communities, mga small portion ng mga Christian population, estimated a few thousand, mga converts na po ito, na Christians na po. They worship in secret, often sa mga bahay, due to constant fear. Dahil sa takot, nagtatago sila. They hide worshiping the Lord. They worship in secret. At ang rason po na they are persecuted dahil grabe po ang religious extremism. Dominant extremist ideologies, meron po silang pinapaniwala doon, especially from the group of Houthi rebels. They view Christianity with hostility. Galit na galit talaga sila sa mga Christians. Blasphemy and apostasy laws, meron din silang mga batas doon. And this law criminalize abandoning Islam. Kung sino po ang nag-a-abandon ng Islam, they are considered to be criminals and can be used to target Christians. Itong law na ito, gagamitin nila against Christians. Kaya po, in real essence po, sa totoo po, Yemen is considered one of the most dangerous places for Christians, for where their faith can cost them their lives or freedom. Kaya po, yung faith nila doon can really cost them their lives. Kaya po mga kapatid, while we are celebrating Christmas dito sa Pilipinas, our fellow brothers and sisters in Yemen, they are hiding because some of them are being threatened. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil meron pong mga Pilipino na nananalangin para sa kanila. Lalong-lalo na tayo na nasa House of Refuge Community Center. Kaya mga kapatid, let us pray for our brothers and sisters in Yemen. Hallelujah. Panginoon, ngayong hapon na to, O God, we celebrate your goodness and your grace sa aming buhay, Panginoon. Thank you that you come, Lord God, to reveal your glory, your peace, and your favor, O Lord God, unto us, O Lord. Father, we remember our brothers and sisters in Yemen, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord God, ang mga converts sa lugar na yon, Panginoon. We pray for your hand, Lord God, to cover them and protect them right now. Kahit ngayon sa oras na to, habang kami ay nananalangin, Lord, perform miracles upon their lives, O God. Marami kayong magagawa dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan. Lord, protect our brothers and sisters doon, Panginoon. Mga pastors, Christians, and even missionaries, Lord God, who are in hiding. Lord, heal them, Lord God. Lord, fill them with your most Holy Spirit, O God. We just pray, O Lord God, for the salvation of the land of Yemen. At Panginoon, we continue to declare, O God, Lord, that there is power in prayer and there is no distance in prayer. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos, Lord God, na nagmahal sa bansang Yemen. Thank you, Lord God, na sila po, Lord God, kasama sa mga plano niyo, Lord God, Lord, to reach them, Lord God, so that they will receive salvation, O God, and know you, who you are, Lord God, kung sino kayo, Panginoon. Lord, thank you so much, Lord. We speak, Lord God, protection and covering by the blood of Jesus, Lord, sa lahat ng mga kapatiran namin sa bansang Yemen. And Lord, we pray, Lord, na nothing is too hard, nothing is too difficult for you. And Lord, kung sino mang missionary na nangangailangan, Lord God,
ng tulong, Lord God, whatever it is, financial, Lord God, or healing, Lord, physical, at kahit anong pang paraan, Panginoon, to be set free, O Lord God, in Jesus' name, Lord, it shall happen, Lord God, and you shall grant their request, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, Lord God. Bless Yemen, O God. Lord, maraming salamat. We speak salvation in the name of Jesus. Lord, gumawa kayo ng paraan. Talk to the people, Lord God, Lord, in many ways, Lord God, na kaya mong gawin. Lord, there will be Damascus Road experiences, Lord God, sa buhay ng mga tao, Lord God, sa Yemen, Panginoon. Maraming salamat. There will be converts, Lord, and protect them, O God. Kahit sa mga nagdi-distribute ng Bibles, Lord, cover them with your most precious blood, O God. Lord, maraming salamat that you will give your angels charge over them to keep them in all of your ways. Thank you, Father God. We bless your name. We give you glory, we give you honor, we give you praise and thanksgiving. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. And sa mga taga-House of Refuge, for the other week, continue to pray for Yemen. Alam nyo na ang House of Refuge ay laging nananalangin at nagdadasal sa mga tao na hindi pa tumatanggap sa Panginoon Jesus. Kasi ang favor ni Lord at ang kapayapaan ni Lord ay gagamitin po ang House of Refuge na maging tagapamagitan ng panalangin. Kaya huwag po tayong magsawa na mag-join sa ating mga prayer meeting kasi po ang Diyos ay nagbibigay ng favor sa mga taga-House of Refuge. Amen! And dadako po tayo sa ating offering at tawagin po natin ang ating kapatid na Sister Daisy Salvador. Salamat po, Ate Grace. Magandang hapon po sa lahat. Ating basahin ang nasa Acts 20:35. Ang sabi po, nasasaad dito ay sa lahat ng pagkakataon, ipinakikita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi nga, it's better to receive than to give. Napakaganda po ng ating verse na yan. Na ating pong pag-pray ang ating mga tithes and offerings sa hapong ito. At sabi nga sa verse na yan ay nire-remind tayo na yung mga blessings na nasa atin ay hindi naman kailangan natin ibigay lahat. Sabi nga yung acts of giving, kahit maliit lang yan, ay basta full of love, ay yan, tuwang-tuwa ang Panginoon sa atin. Sabi niya, giving shifts our focus from ourselves to others and open us to joy, goes to deeper, sabi niya. Talagang sabi niya, small acts of love, you can become a great blessings in God's hands. Kaya sa hapong ito, pag-pray natin ang ating mga handog, ang ating mga tithes and offering. Lord, salamat po, Panginoon. Muli, Lord, sa hapong ito, sa pagkakataong pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Lord. Lalong-lalo na po sa aming gawain, sa aming fellowship, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buong taon na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Ganun pa man, Panginoon, patawarin mo po kami, Lord, sa aming mga alay sa iyo, Panginoon. Bagkus ito, Panginoon, maliit lamang, Lord, na aming mga ibibigay. Ito po ay galing sa aming mga puso, Panginoon. Ito po ay nagmula rin sa iyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, grabe yung mga biyayang pinagkaloob mo sa amin. Kaya po, Panginoon, even a small amount na ibibigay namin, Panginoon, alam po namin, Lord, na patuloy mo kaming binibless, patuloy mo kaming
binibigyan ng kalakasan, Panginoon, sapagkat alam namin, Lord, kung gaano mo kami kamahal. Muli, Panginoon, sa hapong ito, Lord, tinataas namin sa iyo, Lord, na i-bless mo po ang aming mga handog para sa iyo, Panginoon. I-bless mo po ito, Lord, gawin mong instrumento, Lord, ng aming gawain, Panginoon, ng aming grupo, ng aming ministry, Panginoon. Nawa, Panginoon, sa susunod na taon, na lahat po ng aming mga adhikain, lahat po ng aming pinagpipray, Panginoon, lalo na sa aming gawain ay nawa, Panginoon, ay pagpalain, Panginoon. Muli, Panginoon, lahat ng ito, Lord, in Jesus, tinataas namin sa iyo, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Maraming salamat, kapatid Daisy. At the biggest challenge talaga sa pagsunod ng Panginoong Hesus sa ating mga pananampalataya. Yun yung challenge po ng financial giving. At hinahamon po tayo ng Panginoon. Sabi niya, test me this, subukan niyo ako sa ating mga katapatan. Kung talaga po ba tayo ay totoo, by faith, financially, binigay po natin ang ating ministry of giving financially po. Dahil meron pong tutustusan sa gawain. Ang gawain ng House of Refuge po ay financially po na mayroon tayong mga ginagawa. Tinutustusan po natin ang ating mga gawain about magbigay ng mga ng mga pastors natin, yung kanilang mga internet, yung mga gamit natin sa Zoom. Kasi sabi ng Panginoon na hindi po siya nagkukulang sa atin. Lagi po niya tayong binibigyan. Pero kung ang ating mga puso ay hindi pa naisentro sa kanyang mga salita, of course, nagja-challenge po ang Panginoon sa atin na test me kung hindi ko ba bubuksan ang lahat ng mga bintana ng iyong bahay at ibuhos niya sa atin ang lahat ng pagpapala. Hindi lang yun pagpapala sa pera, mga kapatid, kundi maraming paraan na pinagpala tayo ng Diyos. Kasi nga, di ba, nasabi din niya sa aklat na ang nagtitiwala sa Kanya sa pamamagitan ng financially ay mabibigyan pa niya. Yung mga nagsasabi na nagbibigay, sabi niya wala-wala ay mawawalan. At yung mga nagsasabi na kahit sila ay meron at wala naman nawawalan. At yung mga nagsasabi na meron-meron ay nadadagdagan. Amen? Kaya wag po tayo, by faith po tayo lalakad ayon sa salita ng Diyos. Kasi sinabi ng Diyos din na test me. So our heart will remind that na sa ministry, hindi lang po tayo nakikinig, kundi ang ating ding puso ay may tiwala sa ministry na binuksan ng Panginoon. And ang pastors po natin, kailangan din nila na meron silang gasolina na gagawin kung saan sila pupunta. Alangan namang sasabihin nila, Lord, maghimala ka. Ang Diyos ay maghimala na sa ating buhay. Sa paggising pa lang niya sa umaga, by strength, binigyan na tayo ng lakas para ang pagpapala ay maibuhos niya sa iyong buhay. So that's why ang salita ng Diyos ay manahan talaga sa ating mga puso para matustusan ang gawain ng Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa taon na binigay ng Diyos sa House of Refuge. Dahil talagang ang challenge na ito ay ramdam natin na hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Amen? Kaya sa mga taga-House of Refuge, maraming salamat sa taon na patuloy po tayong by faith naniniwala tayo na ang Diyos ang nag-provide. Amen? Hallelujah. And dadako po tayo sa ating prayer for the nations and closing prayer. Tawagin po natin ang ating kapatid na si Sister Fe. Mayong hapon,
Maayong Pasko kanatong tanan. Ayo. Amen. Sabayan Pasko. niyo. Sabayan niyo po ako sa panalangin para sa ating prayer for the nation and closing prayer. Hallelujah, hallelujah, Panginoong Hesus. Lumalapit kami sa inyo ngayong hapon na may pagpakumbaba. We lift up to you our nation, the Philippines, Lord, and our neighbor, Taiwan. Salamat po dahil kayo ang hari sa itaas ng lahat ng pamahalaan. Lord, we ask for your blessings to overflow in these two nations. Buhusan niyo po kami ng iyong biyaya sa aming ekonomiyang Pilipinas, sa aming mga pamilya at sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Lord, we pray for peace in the midst of tension and uncertainties in the reign. Let your peace that surpasses our understanding guard our borders and our hearts, Lord. Ikaw ang aming shield and protector. Gabayan niyo po ang aming mga pinuno sa Pilipinas at sa Taiwan to lead with wisdom and integrity. Hallelujah. Higit sa lahat, Lord, we pray for restoration through salvation. Dalangin namin na mas marami pang mga Pilipino at Taiwanese ang makakilala sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas. May your gospel spread wildfire. Hallelujah. Baguhin niyo po ang aming mga puso. Heal our land and restore what has been broken through your grace. Salamat, Lord, dahil alam naming nakikinig kayo. We trust everything to you in Jesus' mighty name. Amen. 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 Napakaganda ng prayer natin. No? And let us stand for doxology song and sa ating benediction ng ating mahal na pastor. Hallelujah. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Hallelujah. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa hapong ito, sa hinatid mong mensahe sa paggamit mo sa buhay po ng aming mahal na pastor. Maraming pong salamat sa bawat mga salita at higit sa lahat sa pabor na ipinagkaloob mo upang abutin ang bawat isa sa amin sa iyong pong pagkakatawang tao nang dahil sa pagmamahal mo sa buhay po sa sangkatauhan, Panginoon. Salamat, Lord, maging sa kapayapaan. Maraming pong salamat. Ikaw po ang Diyos na napakabuti. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po at higit sa lahat kung pagtatapos ng year 2025 sa pagsalubong po namin sa 2026. Hallelujah. Mararanasan at patuloy na mararanasan ang kapayapaan sa mga taong kinalulugdan mo, Panginoon. Salamat po sa iyo. Maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Bago po Sure. tayo magpakas, mga kapatid, awitin natin samahan natin ang mga anghel sa pag-awit ng Heart the Herald Angel. Glory to the newborn King.
Hard the head. Angels sing. Merry Christmas sa atin lahat mga kapatid. O sige nga, mag-picture taking nga tayo lahat ng Merry Christmas! Merry Christmas. Okay, picture taking tayo. Ready? Alright. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Ayan. Amen. Merry Christmas mga kapatid. Enjoy natin ang kasama ang Panginoon sa ating mga buhay. At Merry Christmas! everyone. So, Merry Christmas! See you, Ma!